Gusto niyo ng update? Alam niyo ba nangyayari sa mundo natin? Amen. So, maraming mga bagay na dapat tayong ipag-pray. Amen. So, paparating yung prayer and fasting natin. This coming 18 to 24, 1 week of prayer and fasting. Now, after marinig natin tong mensahe sa umagang ito, ma-boost ang ating buhay, ating faith, ang ating paniniwala, na take part tayo. Mag-take part tayo sa prayer and fasting. Tandaan natin na dapat lahat ng believers is an intercessor. Amen. So kasi marami pang na-observe ko na marami pa tayong kapatiran, manggagawa, na hindi ganun ka-open sa pag yung prayer, pananalangin ng concern ang pinag-uusapan. Tandaan natin na napakahalaga ng panalangin. Ika nga, yung prayer is the backbone of our ministry, of our church. Amen. Kaya, nabanggit ko kayo na yung update sa latest news, di ba? According to Pastor Tad Abelton yata yung apelyido, hindi ako nagkakamali. Siya ay pastor ng Voice of the Martyrs. Alam niyo po yung nangyayari yung update sa bansang Iran. Grabe ang ginagawa ng Panginoong Diyos doon. Resulta yan ng mga panalangin ng mga believers, ng mga Christian believers. So, dito sa atin, nung nakaraang Friday, di ba? Yung up to date din doon sa nangyari diyan sa Manila. Na may mga casualties doon sa ginawang celebration doon. 'Di ba? Sa yung itim na nasarin na pinoprocession nila. May namatay daw, 'di ba? At maraming mga injured. So, even sila, we need to pray for them also. Maraming mga bagay, di ba? Maraming mga prayer points na dapat isama natin sa panalangin. Pinapanalangin ba natin itong iglesia natin? Pinapanalangin ba natin ang mga pastor, mga leader, co-workers, co-believers, kapitbahay ba pinapanalangin natin? Bansa, dapat tuloy-tuloy. Di ba? Dapat tuloy-tuloy panalangin natin. So, ang title ng message natin sa umagang ito, Prayer that turned to be victims, turned victims into victors. Ito kinuha ko, inaral ko doon sa aklat ni Esther, the book of Esther, kasi na-amaze ako kung ano ang kagila-gilala, di ba? Mighty works na ginawa ng Panginoong Diyos during that time ni Queen Esther and yung oldest cousin niya na si Mordecai. Dito mabubuksan ng ating pananaw kung gaano piniprepare, paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Sabi nga nung kanta kanina, even if we don't see His working, even if we don't feel it, He's working. Di ba? He never stop working. Ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa. Kaya nga, minsan, di ba, pag napopros tayo, pagka nandun tayo sa momento na napakabigat ng dalahin natin, di ba? Iba-iba ang problema na kinakaharap natin. So, dito, sinipi ko lang kasi ito'y buong book. Ang itatakil natin, meron lang akong mga piniling verses na mahalaga na ating unmain text natin na ikaluha ko sa Esther, chapter 4, verse 16. Yan. After na matreat, magkaroon ng treatment sa buhay ng nila Mordecai, ng mga Hudyo doon sa Persia. Ito ang napagkasunduan nila, sabi ni Reyna Esther kay Mordecai, "Go gather together all the Jews who are in Susa
and fast for me, do not eat or drink for 3 days. 3 days, night or day. I and my attendants, ito si Reyna, si Queen Esther, mayroon siyang mga katulong. I and my attendants will last as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Salamat po dakilang Diyos amang banal sa pagkabasa ng iyong salita. Background sa Book of Esther. No? So itong mga Hudyo, di ba napunta sila, laging slaves sila sa Babylonia. So after that, maraming taon, bumalik sa pamamagitan ni Nehemiah yung partly ng mga Hudyo sa Jerusalem. At itong mga natirang Hudyo doon sa Babylonia, inabutan nila yung pagsakop ng Persia sa Babylon. So, napasa ilalim ng kapangyarihan ni Haring Xerxes ang Babylonia. Ito yung tinawag ng Persia. Mede in Persia. So, dito, nagsimula ang kwento nung itong si Haring Xerxes nagpatawag ng piging. Celebration. 180 days na celebration. Napakahaba, almost 6 months. So, nandun, pinakita niya kasi pinagmamalaki ni Haring Xerxes yung kapangyarihan niya, kayamanan niya, lawak ng nasasakop niya. At bumaha ng pagkain at alak. Amen. So, nandun nagkalasing-lasing yung mahal na hari. Si King Xerxes. And then dumating sa punto na inimbitahan niya ang kanyang reyna, si Queen Vashti. Pero si Queen Vashti, bantulot, tinigasan ng sarili at hindi pinaunlakan yung imbitasyon ng kanyang hari na si King Xerxes. And din sumangguni si Haring Xerxes sa mga attendants niya, sa mga eunuch, sa mga high-ranking officials doon sa kaharian, sa palasyo, kung ano ang dapat gawin doon sa reyna na hindi sumusunod, hindi sumunod sa hari. So nag-advise yung isa na hindi maganda na ang babae hindi sumusunod sa asawa, especially sa isang hari. Kasi magiging mababalitan ika sa buong kaharian na pwede palang sumuway ang asawa sa kanya, asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Kasi tandaan natin na iba ang kultura ng kaharian ng Persia. The same thing with the Jews, di ba? Na napakataas ng pagtingin nila, pagrespeto, paggalang sa head of the family, sa ama ng tahanan, sa mga kalalakihan. So nag-advise yung advisor nitong hari na dapat palitan si Reyna Vashti. So, ganito ang suggestion nila, mamili ng mga dalaga. So, yung pagka binanggit yung salitang dalaga during that time, mga singles, hindi lang siya actually singles. They are all virgins. So, nakasama nga doon si Esther. Di ba? Sinabihan siya ng pinsan niya, si Mordecai, nagpalaki sa kanya, Kuya Mordecai, amen, na sumali ka doon. Nakita ni Mordecai kung gaano kaganda, di ba? Yung physical na anyo ni Esther. So sa madaling kwento, dumaan sa mga proseso ng papaganda, yung mga kadalagahan na yon for 6 months. Kalahating taon silang binobordahan, pinupulbusan, minimik-upan, binibihisan, pinapaliguan ng pabango, bulaklak, ganyan, ibinababad sa pabango para talagang malayo pa yung hari. Sisingot-singot na siguro, no? Di ba? Na para maibsan, iba talaga ang tingin nila sa hari noong mga panahon. Kaya minsan pag na-i-imagine ko, si Lord Jesus, hari ng mga hari, pero parang ganun lang kasimple pagtrato natin. So ituloy natin yung kwento. Sa madaling kwento, nabighani, di ba? Yan, nagustuhan
ni Haring Xerxes itong si Esther. Amen. So doon nagsimula ang kwento, and then si Mordecai naging official din ng palasyo, ng palace, pero mayroong kontrabida. Amen. Talaga sa buhay ng tao, lagi may kontrabida. Mananampalataya ka man sa hindi. Lagi yan. Kasama natin yan sa buhay. Lagi mayroon yan. Ayan, mayroong kontrabida sa buhay na sa presensya ni Haman. Di ba? Si Haman, na isang lahi ng Agageta, doon native na taga Persia, galit sila. Galit sila o siya sa mga Hudyo. Tandaan natin, pagka ilagay natin yung sarili natin sa kalalagayan nila Mordecai, nila ng mga Hudyo na sa ibang bansa, tandaan natin na hindi mawawala doon yung diskriminasyon. Palagi ron doon na it's a fuera ka. Hindi ka pwedeng tumanggap ng special treatment sa kanila. Slave ka doon eh. Dayo ka lang doon eh. Isa yun sa dapat makita natin na kalalagayan ng mga Hudyo during that time sa pagka-slavery nila. Isa pa yung direktang gustong i-highlight sila, di ba? Yung doon talaga harap-harapan kang iniinsulto, ganyan. Dito, mas lalong nagalit si Haman dahil sa taas niya sa posisyon, mas mataas siya kay Mordecai. Itong si Mordecai, pag nandun sa bulwagan ng palasyo, hindi siya nagbabaw kay Haman. Kaya mas lalong nagalit si Haman. Pero si Queen Esther, bago siya naging reyna, sinabihan siya ni Mordecai na huwag niyang sabihin kanino man na Hudyo siya. Amen. So, my secret. Amen. So, nakakatawa dito kasi makita natin kung paano ang ginawa ng Panginoong Diyos, yung amazing deeds of God, di ba? Na tayo, unang dapat matutunan natin na, next slide please. Bago pa man, di ba? Bago pa man tayo lumuhod sa panalangin, ang Diyos inihahanda na kung paano yung tamang sequence, anong tamang sitwasyon, mga pangangailangan para ma-meet. When time comes, yung perfect time comes, ibibigay niya, ibubuhos niya yung tamang kasagutan sa panalangin natin, di ba? Basahin natin ito. Parte lang ito ng paghahanda ng Diyos sa buhay ng mga Hudyo, especially to Esther and Mordecai. Sa chapter 2, verse 16 to 17, she was taken to King Xerxes in the royal residence in the 10th month, the month of Tebet, in the 7th year of his reign, yung pamamahala ni King Xerxes. Now the king was attracted to Esther more than to any of the other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Basti. Diba? So nagkaroon ng pageant, diba? Bago pa siya napili. Pero ang kagandahan dito kay Esther na talagang very obedient siya. Diba? Hanggang sa maging reyna siya, hindi niya sinusuway anuman yung mga advice sa kanya ng kanyang kuya Mordecai. Amen. Parte ito ng paghanda sa atin ng Panginoong Diyos para ma-meet natin, di ba? Matanggap natin yung paparating pa lang yung problema Pero ang Diyos pala, advance na, no? Di ba? Sabi ko nga, pagka lumuhod ka sa panalangin sa Panginoong Diyos, instantly, mayroon na agad sagot. Alin doon? Hindi pa yung specific na answer doon sa specific question mo o request mo. Kundi nandun na yung kalakasan, di ba, ng katawan natin, kasiglahan.
Kasi na-experience ko yan every time na natatakot ako, every time na nangangamba ako, may alinlangan ako. Lord, alisin niyo po ito sa puso ko, sa isipan ko. Amen. Kasi sa kaluguran mo to sa ikakaluwalhati ng iyong pangalan. So, ang Diyos, automatic granted kapag yung idinudulog natin sa Kanya, makapagbibigay sa Kanyang kaluwalhatian. Mag-glory siya. Mag-glory pa yung Kanyang banal na pangalan, Holy God. Di ba? So, wag tayo mag-hesitate na idulog, ano pa man ang nais natin na sabihin sa Diyos. Kaya nga, ganun na lang kalapit ang puso ni Haring David sa Diyos. Kasi hindi siya nag-hesitate, he is very, very open. Ang kanyang puso, nakikita ng Diyos kung ano talaga ang tunay at totoong laman. Ayaw ng Diyos na nagkukunyari ang tao. Ayaw ng Diyos na nagdadalawang isip ka. Ayaw ng Diyos ng pabago-bago ng isip. Mabasa naman natin yan, di ba? Bago pa man tayo dumulog sa Diyos sa panalangin, inaaris na ng Diyos, di ba? In advance, anumang bagay para sa kakaayos ng mga pangangailangan natin. Di ba? Para ma-meet yung needs, future needs natin. Para ma-meet yung mga kailangang bagay in case kailangan ito sa pagtugon niya sa request natin, sa panalangin natin. Amen. So, may proseso siya. May proseso siya. Kaya nga, kapag nagpe-pray, ay, huwag mag-expect agad-agad ng kasagutan sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ang nagdadirect. Ang Diyos ang gumagawa ng blueprint. Ang Diyos ang final decision. Amen. So, tayo, rinirequired lang tayo na gawin natin kung anong narapat sa atin. Narapat na gawin natin. So, through prayers, God protect His people, especially if our life are threatened. Mabasa natin sa Psalms 121, the Lord will keep you from harm and will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Wag kang matakot, wag kang mag-alinlangan. Ang threaten sa buhay natin, yung danger, lagi nandyan yan. Kasi nga, aligid ang kaaway, di ba? Lagi nating ma-experience, lagi nating ma-feel sa ating buhay na there is always kontrabida ba? There is always opposition sa lahat ng ating lakad, sa lahat ng ating gagawin. Kaya nga napakahalaga na early in the morning, di ba, at the start of the day, so naka-prepared na yung spiritual na buhay natin by saying prayer, di ba? Pagkagising pa lang, dumulog na tayo sa Kanya kasi nakadepende tayo sa Kanya lagi. Siya ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan, makapagsusupply ng katagumpayan sa ating buhay. Dahil sa Kanya, kaya makakayanan natin, ma-overcome natin anumang obstacles na pwedeng mangyari sa ating buhay. Napakaganda ng text na yan, di ba? Pumarinto ka, pumaraon ka, anumang ginagawa ng bawat isa, nandyan ang Diyos, iingatan ka. Iniingatan tayo lagi. Yung mga Hudyo, sila'y babad sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga pagka sinabing, go, tipunin mo ang mga kababayan natin, mag-fasting kayo, manalangin kayo. Di sila nag-hesitate na gawin yon. Especially kung nakataya yung buhay nila, nakataya yung lahi nila, yung kinabukasan nila. Tayo ganun din minsan, di ba? Maraming nakataya at stake sa ating buhay na kailangan nating idulog sa Panginoong Diyos. Wag tayo maging pabaya o relax.
sa kalalagayan. Kung ikaw nakarelax o ikaw ma-okay ang buhay mo, baka yung kapatid mo. Kaya nga napakahalaga na magpanalanginan sa bawat isa. Amen. Mayroong isang kwento ng panalangin. Patungkol ito sa mag-amang pastor. Pastor pa talaga ang napili ni pastor. May anak siyang 10 years old na lalaki din, si pastor. So, siyempre, dahil mag-ama sila, they used to go every Sunday sa church. Nag-a-attend ng worship service. Dumating ang araw na itong anak niya na 12 years old, nagtanong sa kanyang amang pastor. Sabi, "Pa, sumasagot po ba sa panalangin talaga ang Diyos, si Jesus?" "Oo naman, anak." Sabi, "Bakit? Kasi mayroon akong hihingin sa kanya eh." "Ano yon?" "Gusto ko po magkaroon ng pet na pusa." Napakasimple lang ng gusto ng bata. Ano? O sige pa, iluhod mo sa panalangin. Instantly, nandun sa garden sila, nag-uusap ng bahay nila. Lumuhod talaga yung bata, pumikit. Nagganyan. "Lord Jesus, gusto ko po ng pusa, kulay puti, naway bigyan niyo ko." During that time pala, nung nananalangin yung bata, yung kapitbahay, sa pagitan lang ng bakod nila, medyo mataas na concrete na bakod, yung pusa umakyat sa puno. Pumunta doon sa may sanga. Ngayon, pilit na inaabot ang kapitbahay na ama, ilinundag yung, kinalawit yata yung sanga. Then, na-bend na ganyan, sanga. Nabitawan, tumalsik yung pusa papunta sa kabilang bakod. Eksakto, doon dumapo, bumagsak, sa harapan ng bata, nung mag-ama. Tuwan-tuwa yung bata. Tagal na Lord. Sabi, sumasagot ka pala sa panalangin. Sabi ko sa'yo, anak eh. Tuwan-tuwa yung bata, iniyakap-yakap yung yung cat, siguro Siamese ang pusang balbon na pusa, Lumipas ang isang linggo, galing sila sa church, yung mag-ama, nasa lubong nila yung kapitbahay. Yung kapitbahay, believer din. Amen. So, sabi niya doon sa pastor, "Good morning, pastor. Bro, musta? Mayroon ako sa isasangguni sabihin sa inyo." Okay, ano ba yun? Talaga bang sumasagot sa panalangin ang Diyos? "Oo naman. Ito ang anak ko eh. Nung nakaraan lang linggo eh. Gusto niya ng pusa. Sabi ko sa kanya, manalangin na, bigyan siya ng pusa. Instantly, binigay ng Diyos. Sa harapan namin mismo, bumagsak yung pusa." Kapatid, ano nga ba pala ang pinapanalangin mo? Tanong ng pastor doon sa kapitbahay. "Kasi 1 week ko na rin pinapanalangin at bumalik yung nawawala naming pusa eh. Naglayas kasi. Hanggang ngayon, di pa rin umuwi eh." Amen. So minsan, di natin magets, di natin maunawaan kung anong kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. Diba? So may tanong nga, di ba, dati naalala ko yung tanong na, kung alam na pala ng Diyos na lahat ng pangangailangan natin at kaya namang ibigay niya, bakit pa tayo mananalangin? Diba? So naalala nyo yun, prinits ni Pastor. Kasi inuutosan tayong manalangin. Pinapagawa sa atin yun. Obligasyon natin yun. Trabaho natin manalangin. Kaya nga hindi pwede na isang mananampalataya, kiniklim mo na ikaw born again, ikaw believer, tapos hindi ka naman marunong mag-pray. Kahit nga sa harapan ng pagkain, minsan bantulot pa, nahihiya pa manalangin, pagpapasalamat na lang yung blessings. Tapos tatawagin si pastor. Si pastor, isang oras manalangin, gireklamo. Nagkabahaw-bahaw na yung pagkain, gutom na yung mga nakapaligid dun sa mesa. Di pa tapos si pastor mag-pray. Wala tayong magagawa. Ayaw niyong manalangin eh. May kanya-kanya tayong gawain. Mas mainam pa yata, hindi ko na ito gamitin sa lamin na to. Amen. Next. Yan. Through prayers, pakibalik lang muna. Through prayers, God protects His people, especially if our life are... Parang ano naman, no? Parang siguro, ano bang pwede nating i-describe sa isang Diyos kung alam niya na yung
loyal, honest, no? Believer. Kagaya ng mga tao sa Bible na dinescribe. Kagaya sila Job, di ba? Nasa threaten na yung buhay, pero pababayaan pa rin ng Diyos. Amen. Tayo ngang mga magulang, di ba? Very protective tayo sa mga anak natin. Kahit nga minsan matigas ulo. Pero nandiyon yung pag-ibig natin eh. Kasi anak natin yan eh. Tayo, kiniklaim natin, tayo ay believer. So, kaya nga tayo nakakatawag ng Abba Father kasi yun naman talaga ang katotohanan. Isipin natin na huwag tayo magdalawang isip, huwag tayo mag-alilangan na ang Diyos talaga na dinudulugan natin sa panalangin ay Ama natin at handang proteksyonan, handang ibigay lahat ng mga pangangailangan natin. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi siya pabayang Diyos, hindi siya dumb na Diyos, hindi siya sinungaling na Diyos. Siya ay tapat na Diyos. Amen. Next slide, please. Saan na ba ako? So, collective prayers move God in a powerful play. Yung corporate prayers, napakahalaga. Kaya nga, ini-encourage namin kayo na mag-join sa 7 days prayer and fasting. Iba ang nagagawa ng corporate prayers, ng collective prayers. Esther 4:3, yan. And as news of the king's decree reached all the provinces, there was great mourning among the Jews. They fasted, wept, and wailed, and many people lay in burlap or sackcloth and ashes. May next slides pa dyan. O sa Acts chapter 1 verse 14, di ba? They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Even sa pagsisimula, yung pagpasimula ng paglaganap ng Kristyanismo, ito'y bunga ng mga panalangin. Kung bakit mayroong Kristyanismo sa Pilipinas, kasama ito ng panalangin doon pa lang early Christian sa the Book of Acts. Naging party tayo, naging bunga tayo ng panalangin ng mga early servants of God during the time of the apostles. 242, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Siyempre, lagi may kasamang prayer. Collective prayers ito. Sama-samang pananalangin. Kaya nga sa pamilya, dapat may sama-sama rin panalangin eh. Napakahalaga niyan eh. Bind our spirit. Sabi sa Matthew chapter 18, verse 19 to 20, tandaan ninyo, sabi ng Panginoon Jesus, si Lord Jesus ang nagsasabi nito, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakalob sa inyo ng aking Ama. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Diba? Assurance ng presence ng Panginoon Sos doon sa kalagitnaan ng group prayers, ng collective prayers. Kaya nga, kudos sa mga prayer team. So, dapat hindi lang prayer team ang nag-join. Sometimes kasi, minsan, tinitignan natin yung, nagdi-discriminate tayo eh. Yung, hindi ko kalibils ang mga yan. Hindi ko kaedad sila. Parang linilimitahan natin yung pagkatawag ng Diyos, yung obligasyon natin doon sa klase ng tao, sa edad ng tao, ano bang posisyon niya sa komunidad, anong posisyon sa church. So hindi yun. Dapat ang tinitignan ng isang mananampalataya, kung ano ang pagkatawag sa kanya ng Panginoong Diyos. Tinawag ka ba sa pananalangin? Amen? Yes. Hindi dapat kinaliligtan yon. Ang pananalangin. Every day, every hour, every minute, bawat kilos, bawat pagkakataon, opportunity na mayroon tayo sa ating buhay.
sa tahanan, sa pamilya, sa trabaho, sa biyahe, laging mag-pray. Nakadilat ka man o hindi, o wag lang kayo nakapikit ng mag-pray dyan sa gitna ng highway. So, hindi wisdom yon. Amen. So, di ba, dito makita natin yung puso. Puso ni Esther at ni Mordecai. So, our character had to do with our prayers. So, napakahalaga yung kalagayan, yung sitwasyon ng ating puso pag nagpipray. Rini-required ito ng ating Diyos. Napakadaming verses sa Bible, especially sa Psalms and Proverbs, di ba? Na iniingatan, nais ng Diyos, rini-required ng Diyos. Kung anong puso, yung malinis, kalinisan, purity of the heart. Kung dudulog tayo sa Panginoong Diyos. Basahin natin dito sa Esther, chapter 2, verse 10. Esther had not revealed her nationality and family background because Mordecai had forbidden her to do so. Diba? Nandun makita natin yung pagiging obedient, yung pagrespeto ni Esther kay Mordecai na siyang nag-nurture sa kanya. Siyang nagpaliki sa kanya. Masunurin na bata si Esther. Diba? Sa verse 15, when the turn came for Esther, nung pipiliin na sila, the young woman Mordecai had adopted the daughter of his uncle Abihail. Ito yung tatay ni Esther, si Abihail. Yung papunta na sila sa hari. She asked for nothing other than what Hegai, yung nag-aasikaw sa kanila, the king's eunuch who was in charge of the harem, suggested. Kung ano lang sinadjust, sinabi nung ni Hegai na in charge sa kanila, yun lang ang ginawa ni Esther. Nung harap na kasi ang virgin, so ang babae, sa mahal na hari, pwede silang mag-request kahit anong i-present doon sa hari. Kahit hindi ka mayaman, igagrant sa iyo yun. Kasi batas ng Persia yon. Kung halimbawa, isang basket na gold, ipagkakalam sa yun para i-offer mo doon sa hari. Pero hindi ganon, sister. Kung ano lang binigay na instruction nung nag-aalaga sa kanya, nag-ayos sa kanya, yun lang ang ginawa niya. Hindi niya binawasan, hindi niya sinubran. Kung ano yung ginawa o bilin sa kanya ni Mordecai, yun din lang ang ginawa niya. Walang labis, walang kulang. Oh, verse 20, but Esther kept secret her family, background, and nationality, just as Mordecai had told her to do. For she continued to follow Mordecai's instruction as she had done when he was bringing her up. Napakahalaga yung pagiging masunurin. Masunurin unang-una sa Diyos. Panginoong Diyos. Pangalawa, sa ama, sa magulang, kay nanay. Alam niyo yung kultura natin during the time, di ba, nung kapanahonan natin, nandun yung proseso kung paano iginagala yung every member ng family, di ba? O simulan natin kay lolo, kay lola, kay tatay, kay nanay, kuya, ate. Si bunso, lahat ng mga sasabihin ng nakakatanda sa kanya, kailangan niyang sundin yun. Yes. Especially yung elder brother or sisters. Kasi sila ang tumatayong pangalawang magulang sa tahanan. Pero ngayon parang pare-parehas na lang. Nakakalungkot, di ba? Na puti na ang buhok,
pag trinato yung nung 17 anyos, parang magkaedad lang sila. Walang karespe-respeto. Kasi sinusunod natin yung realidad ng panahon eh. Kung ano yung na-experience natin, yung nakaka-impluensya, yun ang tinatahak na buhay natin, even sa pamilya. Kaya nga sa Christian family, di ba? Ganon din, na-adapt din yun eh. Si ate, si kuya, hindi na rin respeto ni bunso ng mga sumunod na mga kapatid. Pare-parehas na lang. Kaya nga tayo, di ba, na mga elders, mga senior na, takot din tayo na basta na lang tayo magsaway sa mga lalo hindi natin kaano-ano o hindi natin kadugo, hindi member ng pamilya. Kasi babalikan ka talagang mas lalo ka lang masasaktan. Nakakalungkot. Ba? Bawal kang sumaway sa mga teenager, mga kabataan. Kahit alam na natin ang ginagawa nila mali. Kasi wala na yung respeto, wala yung pagkatakot sa mga matatanda. Amen. Wala na siya. Pero si Esther, hindi ganon. Hindi ganon ang pinalaki sa kanyang buhay, ugali, values ng kanyang pinsan na si Mordecai. Sa Proverbs chapter 15, verse 8, the Lord detests the sacrifice of the wicked, but the prayer of the upright pleases Him. Di ba? Kahit magbigay pa tayo, mag-alay pa tayo ng sandamakmak na offering sa Diyos, maging ito man ay material or financial, di ba? Buhay man natin. Pero kung hindi naman kalugod-lugod sa Kanya ang buhay natin, hindi tayo righteous, hindi tayo upright, walang kabuluhan ito. Walang kabuluhan, kaya nga dinidiman ng Diyos yung malinis na puso. 15:20 ng Proverbs, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Napakadaming verses niyan. Kaya nga malinaw, pagka inulit-ulit yung mga ganyang mga tema, mga points sa Bible, ibig sabihin mahalaga yan na dapat tinitignan natin, dapat sinusundan natin. Dapat maingat tayo sa pamumuhay natin. Hindi pwedeng, kaninang umaga, nag-pray ka na ingatan ka ng Panginoong Diyos. Pero after a while, gumawa ka namang kabulastugan. Nag-pray ka na, ingatan ka, pero ang sarili mo, hindi mo naman iniingatan. Even, lalo na yung bibig, di ba? Pag nagbitaw ng salita, kahit yun, iniingatan din natin yun. So, wag natin iwala sa isipan natin, ibaliwala kaya yung mga ganong bagay na hinihiling natin sa Diyos, kasama yan eh. Kasama yan sa pag-maintain ng malinis na kalooban, malinis na puso. Kasi yun talaga ang rini-required ng Diyos sa mga tao na nais dumulog sa Kanya, sa panalangin. Amen. Even yung pag-worship, di ba, sabi ni Prophet Isaias, pagka medyo lihis ang purpose natin ng pananambahan sa Kanya, so useless siya. Wala siyang kabuluhan. Kaya, may mga sabit-sabit pa dyan, 2026 na. Amen. Naway baguhin natin ang ating pananaw patungkol dyan. James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kung gusto natin talagang assurance of answer from the Lord sa panalangin natin, so kailangan makita sa buhay natin, makita ng Diyos na pinamumuhay natin ang Kanyang salita, sumusunod tayo sa Kanya. Minsan nga, yung all of Sundays in 1 year. Pwera pa doon sa linggo na yun, ha? Mayroon pa tayong mga extracurricular activities sa church. Mayroon tayong prayer fellowship, mayroon tayong Bible study. So what I mean is, napakadami na nating mga values, teaching ni Lord Jesus na nadaanan natin. Dumaan na sa
sa mata natin, sa buhay natin, sa isipan natin. Kaya lang, ang talagang problema, hirap tayong tanggapin yon sa ating buhay. Even pagsunod sa Word of God, kailangang isama natin sa panalangin. Kasama yan, everything. Including yan. So, kasi mayroon kasi tayo, bawat tao kasi may kahinaan. Mahina ka manalangin, so ipag-pray mo na turuan ka para manalangin. Paano manalangin? I-guide tayo ng Holy Spirit. Mahina kang magpasensya, maiksi ang pasensya mo, madali kang magalit, madali kang mairita, hindi ka masaya pag wala kang pera. Di ba? Sino dyan ang hindi masaya pag walang pera? Kasi nadadrive tayo ng espiritu ng pera. Amen. Ang ganda ng ngiti ni Bro Raymond. Amen. So siguro mapira yan. Amen. Praise God. So, ito na ang epekto, di ba? Ng 3 days prayer and fasting, di ba? Sa Esther chapter 5 verse 1 and 2, sabi dito, on the 3rd day of the fast, Esther put on her royal robes and entered the inner court of the palace, just across from the king's hall. The king was sitting on his throne, facing the entrance. When he saw Queen Esther standing there in the inner court, he will come here and held out the gold scepter to her. So Esther approached and touched the end of the scepter. Parang nawala yung mga picture. Amen. So, ito kasing verse na to, di ba? Sa batas ng Persia at Mede, bawal ang sinuman doon sa kaharian, even sa palasyo. Second in command ka man, second high ranking ka man to the king. Di ba? Ano ka? Satrap o governor ka, o yunok ka man, attendance, whatsoever. Once na dumulog ka sa harapan ng hari, nagpakita ka doon sa harapan ng kanyang trono na walang abiso, walang patawag sa iyo, automatic yun, kikitilin ang buhay mo. Amen. So kaya nga, bantulot si Esther na sumunod, di ba, mag-response doon sa panawagan ni Mordecai na itong si Haman nagpagawa ng decree sa kaharian na lahat ng Hudyo ay papatayin sa ganitong buwan, 13 December. So, December pa talaga itinapat, no? Paparating ang Pasko. So, wala namang Pasko doon. So, ito resulta ng mysterious act of God because of prayers, di ba? Pumasok doon sa bulwagan ng palasyo, doon sa harapan ng King's throne, si Esther. Kung hindi ipinalangin si Esther, nila Mordecai, ng mga Hudyo, even yung mga attendants niya, baka pagturo sa kanya ng haring Xerxes, ba't nandiyan ka? Ilabas yan. Pugutan ng ulo yan. Pero hindi. Ginawa ni Esther, di ba, nagsuot siya ng magara niyang robe. Siyempre, attire pang reyna yon. Talagang nagpapaso-paso siya. Nagpapasyon show siya. Di ba? Para siya siguro nagtitiktok. Ano naman ginagawa mo dyan, mahal na reyna? Para ka nagtitiktok, wala namang camera sa harapan mo. May kailangan ka ba? Puro nagpapa-impress ka yata sa akin Sabi ni Haring Xerxes doon sa reyna. Halika, lumapit ka dito. Itinapat sa kanya yung gold scepter. Kasi yun ang sinyalis para binibigyan siya ng permiso para lumapit sa hari. At pagka hinayaan na diinan yung parang iti, yung dulo ng scepter, gold scepter. So may permit na siya, may kalayan na siya para kung ano man ang gusto niyang idulog sa mahal na hari. Ito pa isang misteryoso talagang nangyari dulot ng pananalangin, di ba? Sa chapter 6, verse 1. Verse 1 to 3. That night, the king could not sleep after So, he ordered
the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. And it was found, recorded there, that Mordecai had exposed Bigthana and Teres, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Biruin nyo, yung nagawa ni Mordecai na kabutihan sa hari, na i-record siya ng sekretary niya doon sa Book of Chronicles, pero nabaliwala yun. Di ba? Wala lang. Hindi siya nabigyan ng award o reward. As in, naitala lang, pero hindi man lang siya napasalamatan ni Haring Xerxes. Bakit naman nung gabi siguro, dahil sa kapangyarihan ng pananalangin ng mga Hudyo nila Mordecai, hindi makatulog si Haring Xerxes. Wala siyang magawa. Parang ako lang kagabi, di ba? Paganyan-ganyan. Tapos yung alaga ko pa ng aano. So, ganon nangyari sa buhay ni Haring Xerxes during that night. Eh, di ka patutulogin ng Santong Espiritu pag mayroong gusto ipagawa sa iyo. Di ba? And it came na naalala niya yung book of records ng kaharian. At binasa sa kanya nung kanyang alalay. And then, na bulatlat nga doon na ito pala si Mordecai, iniligtas pala ang buhay ng mahal na hari doon sa pagtatangka nung dalawa, si Bigthana at si Teres, na i-assassinate yung mahal na hari. So dahil dyan, tinanong ni Haring Xerxes yung kanyang attendant, ano ba ang dapat? Ano ba ang naibigay na reward o napasalamatan lang ba, man lang ba si Mordecai? Sabi nung mahal na hari, hindi man lang po. O sino bang nasa bulwagan na tao? Eh during that time, papasok si Haman eh. Si Haman na bad trip. Galit sa mga Hudyo. Akala ni Haman, yung sasabihin ng hari para sa kanya. Diba? Tiyanong si Haman ng hari, kasi siya ang second in command, ano ba dapat ang ginagawa sa taong gustong parangalan ng hari ng Persia? Eh, akala ni Haman siya ang pararangalan eh. Pero baligtad ang nangyari. Before na mangyari ito, si Haman sa sobrang galit niya, di ba? Naghanda na siya ng bibitayan para kay Mordecai. Kasi sobrang galit niya at nagmamalaki siya. Nung mag-request kasi itong si Reyna Esther kay Haring Xerxes, request niya sa unang pagkakataon na maimbita yung mahal na hari sa si Haman, silang tatlo lang sa piging, sa handaan. Pero hindi pa rin ni totally ibinigay ng hari o sinabi ni Reyna Esther kung ano talaga ang kailangan niya. Pero ang totoo, nag-aalala sila, si Esther saka si Mordecai, doon sa decree sa batas na ginawa sa pamagitan ni Haman, na tinatakan ng singsing ng hari, na may batas na nag-uutos na lahat ng Hudyo sa Susa, doon sa buong kaharian, ay i-annihilate, i-massacre. Diba? So ito, sa madaling kwento, idinulog ito ni Reyna Esther sa kanyang asawang hari. Na mayroon ditong tao na gustong ubusin, lipulin ang aming lahi. Kaya nagalit si King Xerxes. So during that second invitation ni Reyna Esther, doon niya sinabi, di ba? Nakaharap niya sa mesa si Haman at si Haring Xerxes. At doon sinabi ni Esther, ibinulgar niya na yung tao na gustong magpapatay sa kanyang lahi ay nandun sa harapan nila. Kaya sobrang takot ni Haman in that time. Kaya instead, dito makita natin na ang Diyos kayang baguhin, di ba?
ano mang kalalagayan natin sa ating buhay, kapag idinulog natin sa masidhing panalangin, di ba? Especially with fasting, no? Ang bansa natin, mas higit na nangangailangan ng panalangin natin sa ngayon. Sa ngayon. Kasi make or break tong taon na to, 2026. Either na mapabuti or mapasama ang bansa natin, especially ang government, including our economy, di ba? So lahat tayo magsasuffer kung yung sa negative side ang mangyari. So may malaki tayong gagawin. Simulan natin sa unang buwan na to. Huwag tayong tatamad-tamad, huwag tayong paisi-isi. Huwag tayong maging reluctant sa mga obligasyon ng isang mananampalataya. Sabi nga ni Mordecai, nung parang gustong tumanggi ni Reyna Esther, kasi nga mahirap yung pinapagawa sa kanya. Sabi niya, 30 araw na akong hindi pinapatawag ng mahal na hari. Mga bigla akong sumulpot sa harapan niya, baka patayin ako. Di ba sa text natin? Pero lumakas ang loob niya dahil sa panalangin. Sabi ni Mordecai sa kanya, di mo alam, baka kaya ka ginawang reyna ng Panginoong Diyos dyan dahil sa ganitong pagkakataon sa ating buhay, di ba? Sa kanyang buhay. So, ganun din naman tayo. Bakit ka nanriyan? Bakit ka member ng ganitong ministry? Bakit ka kumakanta dito, tumutugtog? Bakit ka tumatayo sa harapan? Kasi isinit ng Diyos yung trabaho na yon, yung appointment sa bawat isa sa atin. Hindi lang pwedeng, nandun lang naman ako sa likod, tagapakinig lang ako eh. Audience lang ako lagi ni Pastor. Taga-suporta lang. Amen. Pero mayroon tayong specific na gawain. Mayroong specific calling. Tandaan natin na sinabi ng Panginoong Hesus na manalangin kayo ng ganito. Sabi natin, tinuturuan tayo manalangin. Pray without ceasing. Huwag tumigil sa pananalangin. Mga command yan, hindi yan pakiusap. Command, utos ng Diyos yan na dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Amen. So, ang prayer nakakapagbago ng ating buhay. Amen ba? Amen. It changes our character, our decision, our vision, kung ano yung pinupunterya mo na gustong mangyari sa buhay mo, even our mindset, di ba? Binabago yung takbo ng isip natin. Binabago ang philosophy natin in life, paniniwala natin. Binabago ang destinasyon natin. Even our goal. Di ba? Lord, tama po ba ang plano ko sa taong ito? Sa 2026? I-guide niyo po ako, turuan niyo po ako. Handa po akong mag-submit at handa akong sumunod. Amen. So, hindi ito, ang pagdulog sa Diyos, hindi pagandahan ng litanya, ng words, kundi yung puso talaga ang tinitingnan ng Panginoong Diyos. Hindi sa itsura ng katawan mo o ng mukha mo sa figure ng katawan mo. Ngayon, so, di ba? Minsan mayroon tayong kapitbahay na hindi natin gusto ugali. Parang ang tingin natin sa kanya, parang may dalawa ng sungay, na tumutubo. So ang ginawa mo, imbis na i-confronta siya lagi, pinag-pray mo siya araw-araw. Amen. Ano bang panalangin? Ang dapat ipanalangin doon? Kunin na ni Lord? No, hindi ganon. Pinapanalangin mo araw-araw na baguhin na siya ng Diyos. Amen. So dahil sa tiyaga mong manalangin, di ba, unti-unting nabago yung karakter ng kapitbahay mo. Pero hindi pala siya ang nabago. Hindi pala yung kapitbahay mo ang nabago, kundi ikaw pala ang nabago. Nabago pala yung paningin mo sa kanya. Yung pananaw mo dun sa kapitbahay mo na lagi na lang, lahat na lang nakikita mo masama sa kanya, nagbago na. Tandaan natin na pag tayo nanalangin sa ating kapwa, sa ating bansa, tayo muna unang mabibinipisyuhan. Ipag-pray mo, church.
ikaw ang unang mabibenepisyuhan. Ipag-pray mo si pastor, yung mga leaders, ikaw muna unang mabibenepisyuhan. Sino ba ang unang tumatanggap ng sahod? Di ba yung trabaho? Trabaho yung pananalangin eh. Trabaho para sa Diyos yun. Amen. Eh, hindi man luloko ang Diyos. Amen. Amen. Marunong siya magbigay ng, akala mo simple ano lang yan. Simple works. Simple deeds. Ay, pero gusto ng Diyos yan eh. Kasi ibinuutos sa atin yan. Lahat ng bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos, mahalaga sa Kanya yan na dapat nating hakbangan, dapat nating gawin sa ating buhay. Amen. Yan, andito na yung picture. Okay. Ayan, ipakita mo nga yung picture. Ito yung nangyari kay Haring Xerxes sa buhay niya, di ba? Yung pag-approach ni Reyna Esther, at yung scepter na yan, sinyalis yan ng kapangyarihan ng hari. Diyan. Amen. So next slide. So, a day without prayer is a wasted day. Amen. The same thing pag hindi tayo nagbasa ng Word of God sa isang araw. So bakit ko sinasabi na sayang na araw? Kasi kahit naman maayos ang buong araw mo, hindi ka nakapanalangin, kaninang umaga, walang benefits yan sa Diyos, walang credit yan sa Diyos. Ay how much more kung napahamak ka pa? Ay sinong sisisihin? Sisihin mo si pastor kasi di ka remind. Di man lang ako chinat kasi ni pastor. Dapat pala, nakapag-pray ako kaninang umaga. So, wala siyang katuturan yung isang buong maghapon mo sa buhay mo na hindi ka man lang nagbigkas ng panalangin ng pasasalamat, panalangin ng pagpupuri sa Diyos, guidance kaya, di ba? Wala siyang, what do you call this sa English? Wala siyang merit, wala siyang kahalagahan, kasi hindi natin sinunod yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen ba? Nagkakaroon lang tayo ng points sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama, kung ginagawa natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen ba? Pero kung nagsasarili ka sa buhay mo, di ko na kailangang manalangin. Maingat naman ako mag-drive, maingat naman ako maglakad, hindi naman ako palaaway, iniiwasan ko naman magmura, ganyan, hindi naman ako nangungupit, whatsoever, ganyan. Righteous tayo noon. So parang hindi na natin kailangan ang Diyos. Huwag nating sayangan yung isang araw sa ating buhay na hindi natin makadaupang palad ang Diyos. Napakagandang opportunity yon, di ba? Na ako nga, di ba tayo nga mga magulang, tuwan-tuwa tayo kapag nakikipag-conversation sa atin ang mga anak natin. So ngayon, bihira na mangyari kasi masyado silang nahuhumaling, nabibisi dyan sa gadget. Pero tayo naman mga magulang, gumagawa tayo ng kaparaanan, nire-remind natin sila, kinokontrol natin sila, pinapaalalahanan na i-minimize ang paggamit niyan. So mag-alat ng time para sa conversation sa magulang, especially within the family, di ba, sa tahanan. Napakahalaga nun. Kasi yung komunikasyon, napakahalaga ng komunikasyon. Kung hindi mahalaga komunikasyon, baka hindi tayo binigyan ng boses bibig ng Diyos. Napakaingay na mga mag-usap, yung mga pipi. Mas maingay pa sa hindi pipi. Totoo lang. Naranasan ko yan doon sa Lasal. Yung mga nagturo si Mila doon sa Lasal Green Hills. So, ang buhay natin, ang mga ginagawa natin, action, ganyan, decision, nagkakaroon lang ng kabuluhan kung ito'y konektado, di ba? Sinasangguni natin sa Diyos na nagdadrive, di ba? Nangunguna siya ang nagpupus sa atin. Siya ang may kakayan para magawa natin yung mga bagay, especially kung mahirap na bagay. Lalo na sa desisyon, napakahalaga nun. Kaya nga sa counseling, napakahalaga eh. Kasi decision making sa counseling. Yun yung most of the time, di ba? Most of the cases, doon
nagiging sitwasyon, nagiging problema. Kung paano mo ito matatanggap, paano mo ito malalagpasan, di ba? Yung mga problema, yung relationship, ganyan. Diyan sa counseling. So, wag nating sayangin ang pribileyo na tayo'y makapanalangin even sa mga pangangailangan natin. Di ba ito napaka familiar, sunod na yung next slide please. So sa Philippians chapter 4 verse 6, di ba? Ito napaka palasak na very familiar na verses. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Wag mabahala sa anumang kawalan sa ating buhay, di ba? Kundi, manalangin tayong may pagrespeto sa Diyos, may pagpapasalamat, may reverend, di ba? Kasi siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya kung paano, kung ano, kailan ang tamang oras para i-grant sa atin yung request natin. Amen. Hindi ka pwedeng mag-request ng 13-month pay kasi January pa lang ngayon. Ano ka ba naman? Malayo pa yon. Amen. So sa ating patapos na ba? O, yan. Tandaan natin na complete victory surely achieved through heartfelt prayer and total dependence to God. Ganon ang buhay ng mga Hudyo doon sa foreign country, foreign land. Pagtagtawag ng sama-samang panalangin, nandoon sila. At ang buhay nila nakadepende lagi sa Diyos. Yung Book of Esther, kailanman hindi natin mababasa doon yung word na God. Pero understood na yon na sa buhay ng mga Hudyo, nakikita sa kanila na sila'y may Diyos na sinusunod, na sila'y may Diyos na sinasamba, na sila'y may Diyos na pinapalanginan. Diyos na sumasagot sa lahat ng kanilang mga karaingan, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Amen ba? Amen. Sige, yung praise and worship, awitan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak nga sa Panginoong Hesus. Amen. Yung palakpak na medyo humahapdi yung kamay natin, deserve niya yan. Deserve ng Panginoong Hesus yan. Hallelujah.